Okay. Good day everyone. Ako nga pala si Nods. At sa video na ito ipapakita ko yung isang build ng aking RK. Ang video na nga pala ito ay para lang matulungan at magbigay ng ideas sa aking mga guildmates at marami pang mas magandang ideas na makikita sa iba. Tulong lang ito sa mga ka-guildmates ko para magbigay ng tips sa kanila sa kanilang build. And okay, simulan na natin. Ang video na ito ipapakita ko ay ang ating spear build. Bali meron akong dalawang build dito sa aking RK, isang sword at saka isang spear type. So ang gagamitin natin ngayon at ipapakita ko ay ang ating spear type PvE. So pang PvE lang talaga yung aking spear, so wala akong pang PvP. So ginagamit ko ito pang PSA, pang MVPs at saka pang ton. Okay, simulan na natin sa stats. Ito yung stats ko sa aking spear type. 99 STR, 70 AGI. Nilagyan ko ng konting vit at malaki ang lock kasi importante ang crit type sa ating spear build. Kailangan mataas ang crit natin. So inaabot ang crit ko nito, hindi pa naman ganun kataas. Naabot lang ito ng 182 crit. So supposedly kung kaya mo magpa 200 o pataas, mas maganda. Okay, next natin ay yung skills, build ng skills ko. Syempre kailangan mo ng 4 na runes at yung mga dragon skills, dragon scion, syempre full throttle, at yung tatlong main skills ng spear type, yung phantom thrust, 100 spears at saka rain of spears. So sa settings natin, ito lang yung nakalagay sa aking auto settings, yung skills na dalawa, yung water and fire, tapos yung 100 spears at yung full throttle. Sa manual ko kasi nilalagay yung isa ko na dragon howling kasi kailangan mo i-manual para kailangan mo siyang gamitin before yung mag-rain of spears kasi para lumakas siya. Skills yun or talents na sa Nexus makikita natin mamaya. Okay, next is yung aking equips. Ito nga pala ang aking equip sa head, yung Kiki headband. Ito naman sa mouth, ruby gem. Storage glasses naman sa face. Then yung armor ko, ito, hindi pa rin pula. Hirap maghanap, mahalat ang bigay sa akin. So kapag nagtitiar ako, syempre piki lang yung card, pero mamaya pag-usapan natin yung mga card na gamit. So ito naman yung sa spear ko, cloak, aurora boots, at yung Freya ring. Kailangan mo ng Freya ring para mas maganda na kapag sa Radiant Ornament makukuha mo kung anong build na gusto mo. Ang pinaka-build na maganda sa kanya dyan ay Chaos. Mapa sword or spear type Chaos ang gamitin mo. Chaos build. So ito nga. Ayan din yung Freya necklace. Tapos yung sa costume ko naman. Ito yung Celebration Gala. And Tome of Snow naman sa backwear. So punta naman tayo sa enchants. So
So mostly naman ang nakalagay sa enchant sa akin dito sa tatlong ito na nandito, PvE technique. Sa dito naman sa head ay superior power attack. Dito sa face, mouth at saka sa armor, PvE technique. At kung po pwedeng malagyan mo ng lock, mas maganda. Yung kada enchant mo may nakalagay na lock kasi makakatulong yung magparami ng crit mo. Tapos dito naman sa weapon, superior crit. At dito naman sa armor at saka sa aking sa cloak at saka sa aking boots ay lock lang nakalagay. So wala akong nilagay na iba na special effects, so kundi yung stats lang talaga na lock. May kasamang grit, yung isa naman may kasamang STR. Ganon din sa aking dalawang accessories, superior crit din. Kasi pampatas ng crit damage yan at saka pamparami ng crit. So maganda rin may combination ng crit din sa baba. So dito naman, pang all in all ko na rin pang PvE sa backwear at saka sa armor ay sa celebration gala ko, superior power attack. Dito sa Tomb of Snow, pwede mo rin malagyan ng superior power attack, wala pa yun sa akin, hindi ko pa nalalagyan, tamad pa ako maglagay. Superior power attack din dito sa costume. Okay, then sa cards. So kung sa PvE lang rin naman, syempre lahat ng mga cards na kinakailangan mo, kailangan i-max out mo para mas maganda yung damage output mo. Ito sa Holy, sa Fire, ito sa Demi-Human, Drain Liar, yan lang naman ang kinakailangan pag sa PvE. Para sa Wind, para sa Dragon, para sa Brute, ayun ang aking Brute na dalawa. Tapos para sa Formless, para sa Plant, tapos ito medium enemies, at kung sa large ay minors. Yan lang naman yung cards ko sa weapon. Sa armor ko, kapag TR ako, yan lang naman, TK lang ang gamit ko. Kaya minsan kinakailangan kapag TGK ang gamit, Cornutus ang gamit ko. Kapag nagtuton ako, either itong dalawa, depende sa kalaban. So sa cloak ko naman ay Raedric. Sa boots ko naman ay Sohi. Tapos sa aking accessory, dalawang All Baron, at yung isa naman ay Kobold card or Aether Kobold, pampadagdag ng crit at i-damage na rin. So kung dalawa yung slot mo na dito sa isang accessory, so pwedeng dalawang Aether card na Kobold or dalawang Kobold na ordinary na 3-star at dalawang Illusion Baron. Mas maganda yan kasi makakatulong ng damage output mo pag dumadoble yung damage mo. Magandang card ito. So sa headband naman, cramp ang nakalagay. So minsan ginagamit ko itong Guy Earth kapag sa Jupe, kasi mayroon dong fear na nagkakas na mob. So depende lang rin, ito yung mga ipunin mo, may pang anti-silence, pang anti-fear. Tapos ito naman ginagamit ko kapag minsan kapag sa sword type naman ito ginagamit ko kapag nagfa-farm ako. So ito naman Puppet Edgar, kaya minsan medium. Pag medium naman, ito naman yung Goblin Leader. Angeling naman sa mouth, at sa back naman Deviling Puppet. Wala pa ako ditong nakalagay sa aking costume. Okay, next is sa Divine Armament. Lance naman ang nakabuild ko dito sa
aking weapon na spear. So ito lahat ng mga kinakailangan niya. Ito yung pinaka the best sa lahat. Lance build. Tapos dito naman, sinubukan ko na rin lahat ng sa set ng armor, sa set Master of Magic, Charleston Superior, Dragon's Breath. Pero all in all, ay pati ito pa pala, yung King of Resentment. Yan, may crit damage. Pero all in all talaga, pinakamaganda talaga na damage output talaga yung Tears talaga. So dito naman sa shield, yun ang Valkyria shield. Yan. Yan yung build ko sa aking Divine Armament. Tapos pag sa pet naman, so lahat naman ng ginagamit ko ay, syempre kung gusto mo ng dagdag ng output mo, itong mga gamitin mo. Yan, tatlong yan, pampadagdag ng damage mo. Ito naman, by chance lang ito siya, yung ating Khitan Oracle. Pero maganda rin naman, maasahan din. Tapos sa ating sa mount, so syempre kinakailangan mo ng pataasin mo. Ito lang naman dalawa, yung Furious at saka yung Brave. Pwede mo rin lagyan yung Clever kung malagyan mo, mas maganda para magkaroon ng P-damage reduction. At yung Lovely, malagyan mo rin para sa magical damage reduction kasi dyan tayo mahina. Maganda na ipalevel mo yan siya hanggang ilan ang kaya mo. Pag level 40 niya, pag level 40 nito, magiging 1,200 naman yung max nito niya ng lahat ng ano na ito, ng stats. Next is Nebula. So sa pang PvE natin at ang pantayang space ko at ang pang iba na rin, yan na lang rin, isa na lang rin naman. Syempre ito yung mga pula, yan ang mga pang PvE na pan damage. Yan lang naman ang importante. Nasa sa'yo na yan kung ano yung the rest ng ilagay mo. Basta lahat ng damage kailangan mong ilagay para ma-max yung damage output mo. Next is yung Sigil. So ito yung gamit ko. Starfall, Impale, Cosmic, Berserk. Dito naman sa active yung Primal, at Lancer Strike naman dito sa Job Sigil. Pero kung wala ka pa namang Impale at siya Cosmic, before ako nagka Red Sigil, ito yung ginagamit ko. Starfall, Meteor, Berserk, at pwede rin itong Gate of Suffering. Maganda rin yan. Soul Mark, okay din yan magamit pag mapalevel mo ng mataas. Yung iba gumagamit din ng Energy Drain, pero ako hindi ko masyadong recommended. So yun lang naman na ginagamit ko nung wala pa akong red na Sigil. Starfall, Meteor, Berserk, at saka Gate of Suffering. So kung hindi mo pa naman kayang pa-level upin itong mga gold sigils mo, magaganda rin naman ang bigay ng stats, lalo na pag nag-start sa level 3 yung skill nito ng mga purple sigils mo. Maaasahan din yan sila in the long run. Okay, next is yung statue. So ito medyo nahuli lang ako dito sa dalawa. So syempre i-max out mo muna ito, pinakamadali, yung Duel, Wisdom, Rune, and Fortitude. Yan ang pinakamadaling max level. Maaasahan yan kasi sa Duel, sa statue niya may P-attack. Sa Wisdom naman, may Ignore P-def. Tapos pampakunat na rin. Sa Runes, may Ignore M-def din at pampakunat din naman. Tapos dito sa Fortitude, ignore naman ito.
at pampadagdag ng buhay. Tapos the rest, kung gusto mo naman itong marami rin mo nakukuha nito, madali lang rin naman ito. Yung weapon at saka yung conqueror. Maganda rin ang bigay nila, may P damage reduction at may ignore sa weapon. Tapos naman dito naman sa conqueror, pampakunat pa at meron pang ignore P def. So pwede mo na rin isunod yung iba nito, mist, intimidation, relic, kung kaya mo nang anuhin. Pero kung ako lang naman, mas maganda na simula ka dito sa pinakataas hanggang sa pinakababa, dahan-dahanin mo. Huwag mong biglain dito dahil malaki yung kinakailangan na mga ganitong delot hammer, pati delot chisel. Pwede mo rin mga ipunin o unti-untiin sila, pero mas maganda na unahin mo na lang muna yung mga unang 6 dito sa taas. Tapos sunod mo pag natapos mo na itong 6 dito sa taas, isunod mo itong mist. Ito yung pinakamaganda na pang rune knight. Increase damage sa all size, damage reduction. Tapos sa PvE, ito yung ginagamit ko rin na mas maganda yung mist. Tapos the rest, isunod mo na ng intimidation at saka relic. Kasi maganda rin ang bigay nila. Pero sa akin, inunti-unti ko lang muna yan sila. Next is yung feather. So, lahat naman ng feathers ko, iisa lang naman yan. Iisa lang yan sila ng build. 4 na importante talaga para magkaroon ka ng PvP stats na percentage na dagdag, kinakailangan mo talaga ng 4 na gold at isang purple feather of your choice. So ito naman yung sa akin na gold ko. Day, sky, time, at saka space. Tapos valor naman ng purple ko. Lahat ng attack feathers ko pare-parehas lang, ganyan lang yan sila lahat. Kapag 3 lang yung gold mo, hindi ka magkakaroon ng PvP stats dito kundi PvP lang. Yung iba, inihiwalay nila yung feather nila, pero ako, pinag-isa ko na lang. Both PvE and PvE, PvP and PvE pala, iisa na lang feather ko. 4 yung gold at isang purple. So, kung kaya mo naman ito na gawing light or ibang mas mahal pa na gold, hindi mas maganda. So ito naman sa aking defense, sa feathers ko, iisa lang rin naman lahat yan. 4 pa rin yung gold, yan na importante. 4 ang gold at isang purple of your choice. So ito naman yung sa akin sa defense ko, Terra, Light, Night, and Divine. Tapos isang purple ko is Justice. Iba Justice. Yan. Justice, yung iba naman ay Grace. Grace yan. Pero ganun pa rin talaga yung pinaka-combination niya. 4 na gold. Okay. Last but not the least, ang aking Nexus. So, importante na makuha mo itong lahat ng talents na ito. Dragon Howling, Wind Cutter, Rain of Spears, 100 Spears, Fire Breath. Magaganda yung dagdag ng stats nito. Magiging maganda yung damage output mo kapag makuha mo ito tulad nito. Ito yung sinasabi ko kanina na yung Dragon Howling na kinakailangan mo munang i-skill yung Dragon Howling bago ka mag-Rain of Spears kasi magkakaroon siya ng 100% damage yung Rain of Spears. So bago ka mag-Rain of Spears, Dragon Howling ka muna. For 5 seconds, meron siyang 100%, magiging 100% yung damage of Rain of Spears mo. So ito naman, Wind Cutter. So tutusin, kahit hindi na rin naman ito sa spear type, pero nandyan na lang yan, nilagay ko na lang kasi may attack speed din kahit papaano makakatulong yan sa cooldown ng Dragon Howling, yung attack speed. So kailangan din yun siya. So, syempre, Rain of Spears. 50% damage. 100 Spears naman, ayan. May 50% chance na mag-double damage. At yung Fire Breath, syempre, laki ng dagdag niya. 100% fire damage per second. P-damage. So, ang laking dagdag yan para sa Fire Breath na skill. So, sa modules ko naman,
Hindi rin naman ako masyadong tumututok dito kasi PvE lang naman ito. Tamang level 5 lang, level 3, level 7 naman sa mga mabababang module. Ito yung dalawang module ko na dalawa, level 7, puro PvE. Kasi ito naman dito, crit damage, PvE bonus, ignore PDEF at saka PvE damage bonus. Syempre yung mga skills nila tulad nitong Logicity, hindi naman kailangan yan, pero syempre kung mafocusan mo na malagyan ng skill yan, maganda. So akin, minalas-malas, magic attack nakalagay, pero hindi ko na rin, tulad ng sabi ko, hindi ko na pinapokusan, kaya okay na lang yan. Puro magic damage napakaswerte ko. Mag-mage na lang kaya ako. So sa defense, ito naman, magic damage reduction at saka PvE damage reduction. Yun ang pinaka-importante, yung PvE damage reduction. So ito naman sa melee, magic damage reduction. Mga pampakunat, ikaw nang bahala, choice mo na yan. Tapos dito naman, hindi ko na rin nilagyan halos talaga sa support module. Yan na lang rin. Dalawa lang ng module niya, dalawa at saka isa lang na combination. So lahat yan puro max HP. Tamang may dagdag lang ng konti sa HP natin. Okay, that's it. Yan lang naman lahat ng laman ng aking Rune Knight. So okay, try natin naman. Damage test tayo. Last but not the least. At pasensya, medyo mabagal ang loading ng aking phone. So ang gamit ko ngayon sa aking spear ay anti-demon at saka fire element. So ang gagawin natin sa stats ng Danny ay earth. Wala namang problema kung anong size ito kasi sa skill naman natin i-ignore na natin naman lahat ng size So gawin na natin large at demon. Damage immunity and confirm. Okay, let's get it on. Yun, nag 4B. Ito nyo naman siguro, nag 4B yun. Hanggang dyan pa lang naman ang damage ko. Naabot ko na rin yung 4.2B. Okay. Okay. Yan na lahat. Ito na nagtatapos ang video ko para sa aking Rune Knight Spear build.